Okay. Tara na ha. Parang umuulan pa. Tara mga kalasatip, samahan niyo akong bibili ng tsinelas. Pero pumunta yung ice cream dito sa freezer. Sa storage habang naglalakad. Kakain tayo ng ice cream. Okay. Okay ba? May microphone tayo. Kaya malinaw na yung maganda kong boses. Char. Tara. Bibili lang ako sandali ng tsinelas. Pang TikTok na tsinelas. Hanap tayo. Ito naman. May microphone na. May pera sa reels talaga, may pera sa reels. You know. You know, wait lang. Pagatan muna natin yung display natin. Ayan. Dali lang tayo. Ito pala yung factory namin. Ayan. Diyan ako nagtatrabaho. Sa rice cake. Madali lang ang trabaho dito, kaya lang mabigat. Gulo ko, no? Tara. Habang naglalakad, makipagkwentuhan muna ako sa sarili ko. Habang kumakain na ice cream. Gusto kasing bumili ng tsinelas. Yung pang TikTok. Para habang sumasayaw ako. Kahit di ako marunong sumayaw. At least maganda yung tsinelas. Maganda sana dito sa Korea kung kasama mo yung pamilya mo, no? Para masaya. Pero pag pumunta kang mag-isa dito, yun lang, nakakalungkot. Kailangan mong tibayan yung loob mo. Pero sana yung mga bata ka dyan, yung mga kabataan dyan, huwag kayong mangarap na makapagtrabaho, bro. Sana pangarapin nyo yung mag-relax lang sa ibang bansa, travel. Huwag kayong mangarap na maging empleyado dito sa ibang bansa. Mahirap. Habang bata pa kayo, magsikap na kayo dyan sa Pinas. Para kung pupunta kayo ng ibang bansa, para mag-relax lang, mag-travel, mamasyal. Hindi yung pupunta ka sa ibang bansa tapos empleyado ka. Wala naman masama maging empleyado, pwede naman. Kaya lang hanggat maaari kasi, magsikap ka na dyan habang bata ka pa. Para at least, pupunta ka man dito sa ibang bansa para mamasyal lang at mag-relax. Hindi ka magpapaalila sa iba. Hindi ka magtatrabaho para sa iba. Hindi ka pa malayo sa pamilya mo. Pag nag-abroad ka, kahit magaling ka sa trabaho, hindi laging birthday sa abroad. Sigurado mo papagalitan ka, masasermonan ka, mararanasan mo yung puyat,
pagod, lungkot. Dami kang mararanasan dito sa abroad kung pupunta ka dito para magtrabaho. Marami kang kailangan sakripisyo. Ako naawa ako sa mga anak ko pero nabibigay ko naman yung gusto nila. Kaya lang iba pa rin kasi pagkasama ka ng pamilya mo. Kaya payo ko lang sa inyo. Kung mangangarap lang din kayo, mangarap kayo makapunta dito sa abroad hindi para magtrabaho. Travel lang kayo, mag-relax lang kayo, mamasyal. Kasama yung pamilya nyo. Habang bata kayo. Sikap na kayo dyan sa Pinas. Para kung magkapamilya kayo, hindi nyo na kailangan magtrabaho dito sa abroad. Diyan pala, mag-ipon na kayo. Pag-aralan nyo na kung paano magnegosyo. Ako wala eh. Hindi ko natutunan yun eh. Kaya nandito ako ngayon, empleyado ako. Pero ayos lang din naman. Walang choice kasi. Kaya pinapayuan ko na kayo, sana dyan pa lang sa Pinas talaga, magsikap na kayo. Ang hirap talaga, promise. Lalo na pag tinamahan ka ng homesick. Ako pumunta ako dito, di nga ako marunong magluto eh. Pag magluluto ako ng ulam, tinatawagan ko pa yung asawa ko sa messenger. Papa-tutor pa ako. Pag nasa abroad ka, sa'yo lahat. Pag may sakit, kakailangan mong alagahan yung sarili mo. Kahit may mga kasama ka sa trabaho, hindi ka naman nila mahaalagaan kasi may kanya-kanya din tayong trabaho. Kaya kailangan tibayan mo yung loob mo kung gusto mong magtrabaho sa abroad. Pero okay naman, may bibigay mo yung pangangailangan ng pamilya mo. Pero hindi mo matatanggal yung ibang tao na sabing, ay, nag-abroad lang yan, ang yabang na. Ay, nag-abroad lang yan, di man lang mahingan ng tulong. Yung ibang tao kasi pag nag-abroad, maraming ano yan eh. Maraming mga mararanasan yan. May mga babatikos sa'yo. May mga susuporta sa'yo, syempre. Tunaw na yung ice cream ko, ang daldal ko, no? Kumaga lang sanang nauso yung social media kung napanood ko na yung mga ibang mga entrepreneur, yung mga vlogger na nakaka-inspired pag nagsalita. Sana natuto din ako dati. Kaya lang, wala eh. Bulakbol kasi eh. Puro barkada, dati, inom, tambay. Nung nagkaanak na, doon pa lang naisipang magtrabaho. Kaya ngayon, ito ako. Malayo sa pamilya ko. Pero ayos lang. At least may tuturo ako sa mga anak ko. Na habang maaga pa, pag-aralan na yung pagninegosyo. Habang maaga pa, magsikap na sa Pilipinas para hindi na malayo sa pamilya pagdating ng araw. Sarap umuwi. Kaya lang pag umuwi ka naman, mataas pa yung bilihin ka sa sahod mo. Sahod sa Pinas, baliktad. Mas naunang tumaas yung bilihin bago yung sahod. Kaya yung nagsasabing makontento ka kung ano meron ka, mali po yun. Depende po kasi yun eh.